mga pre, no? Part 2 ng ating hirap sa paghinga. May takot ka, no? Kapag may takot ka na ikaw na yung nag-iisip, yung sinasabi nga ni Claire Weiss na second pair, no? Yung magtutuloy-tuloy na yan kapatid, no? Kasi mas papaniwalaan mo yung ikaw na yung gumagawa, di ba? So yun ang katotohanan dyan kapatid, no? Yung first pair, yung mismong ginagawa ng anxiety sa'yo. Tapos yung second pair, yung ikaw na yung gumagawa na posibleng baka ganito, baka posibleng mangyari sa akin to, baka magkatotoo tong iniisip ko, di ba? So magbibigay sa iyo ng takot 'yun, no? 'Yun ang katotohanan diyan, kapatid, no? So kung ano yung iniisip mo, 'yun yung papaniwalaan mo, or base sa mga nararamdaman mo, magkakatotoo na ikaw naman ang gumagawa, na hindi mo naman hindi ka naman doktor para paniwalaan 'yun na nakakaramdam ka ng hirap sa paghinga, mamamatay ka na or may sakit ka na talaga sa puso. Hindi ganoon, kasi kaya may doktor, no? Kaya magpapa-check up tayo, no? Para malaman natin kung ano yung talagang nangyayari sa katawan mo. Kasi hindi mo naman masisilip yan, eh. O, titingnan mo yung puso mo, wala namang problema, di ba? Hindi naman ganun, eh. So may mga test yan, no? Para mapatunayan na wala ka talagang problema sa puso or sa dibdib mo, no? Or sa ribs, or sa lungs, or sa kung ano man sa problema sa dibdib mo, no? So magbibigay ng takot sa iyo yun, yung mga ganung pag-iisip, no? Yung second pair mo, na mag-iikot ka lang dun sa paniniwala na yun, na nagkakaroon ka na ng behavior, no? Every time na makakaramdam ka, yun ang papaniwalaan mo, yun na yung automatic na lalabas sa'yo, na sa pag-iisip mo na, ito magkakatotoo na to ngayon, kahapon nagganito rin ako, ngayon siguro ito na yun, ito na yung last ko, no? So yun yung paniniwala mo. Pero kung titingnan natin kung sa anxiety or sa mga doktor, na wala ka naman talagang hindi mo kailangan paniwalaan yung pag-iisip mo na, kasi ang trabaho ng utak natin is mag-isip, no? Gumawa siya ng kung ano-ano. Yan din ang ginagawa ng anxiety sa atin, no? Di ba, meron ng mga vlog dyan about sa isip, no? Yung papabilisin niya yung isip mo pag nasa state ka ng peer response, no? Pag gagawin niya sa isip mo is papabilisin niya yan. Hindi mo na kailangan mag-isip ng malalim. Basta kung ano yung lumabas, yun na yun yung paniniwalaan mo. So, magre-react na yung katawan mo doon. So, yun ang mas mabilis na paraan para maiiwas ka, no? Kasi nasa state tayo ng survival, no? Kung ano man yung masense natin, ang gagawin ng katawan natin is ilalayo tayo dun sa posibleng mangyari na naiisip natin, no? Pero, yun nga, hindi mo kailangan paniwalaan yun. Kasi, ikaw na yung gumagawa nun, eh. Or nasisense mo lang na, baka halimbawa, ako, babagsak tong bahay namin, di ba? Kaya kong isipin yun, pero magkakatotoo ba? Di ba? Parang no? Wala naman tayong magic para paniwalaan yun na magkakatotoo yun, no? So kung mangyayari man yun, mangyayari siya, di ba? Ayun ang katotohanan. Pero kung ikaw na yung mag-iisip para magkatotoo yun, wala. Lalo kang matatakot, di ba? So yun. So paano ba natin masusolusyonan yung based doon sa aking first vlog, no? Yung part 1 natin is mapaliwanag ko sa inyo yung mga katotohanan. Ngayon, ipaliwanag ko naman sa inyo kung paano masolusyonan yung ating hirap sa paghinga, no? So like ko naman sinasabi sa inyo is yung practice, di ba? Kapag may nararamdaman ka, hayaan nyo lang. Okay lang yan, wala namang problema. Normal naman ako, wala namang problema sa puso ko, sa dibdib ko, sa lungs ko, or sa mga ribs ko, or nahirapan lang talaga ako huminga. Pero dala lang to ng anxiety ko, yun. Kaya dun mo na maiisip yung let it go, no? Let it go. Na, sige, bahala ka dyan. Lumabas ka, kung lumabas ka, wala akong pakialam sa'yo. Yung parang ganun ba? Doon na nabibuild yung yung confidence, di ba? Base nga sa mga naranasan mo. Kaya sabi ko sa inyo nung first vlog, no? Ilang beses ako nagganyan. 1,000 times, 100,000 times akong hirap paghinga, no? Sa isang araw, ang daming beses, di ba? Na konting kibot-kibot mo lang, konting galaw-galaw mo lang, kakabahan ka na naman, hirapan ka na naman huminga, no? So natanggal ko siya mga taon na, no? Although minsan nakakaramdam naman ako, pero hindi ko siya kino-connect sa anxiety, no? Na natural kayo, bawa nagluto ako, naglaba, no? Pagod na yung katawan ko, di ba? Siyempre, yung katawan natin is napapagod din, no? Kailangan niya rin mag-release, no? Diba? Yan, sa pawis, di ba? Kailangan niya rin maglabas ng gaya ng pagsingaw ng katawan, di ba? So, kung maintindihan niyo yun, is liliwanag na yung no? Pag-iisip niyo na,
pagod kasi ako or pagod ka sa trabaho, or stress talaga, napaka-stress. Medyo talaga yung katawan ko. O mauunawaan nyo na yun. Halimbawa, naglakad ka ng malayo, syempre makakaramdam ka talaga ng pagod. So, yung puso mo, kakabog yan. Or kung tumakbo ka o nag-jogging, bibilis talaga yan. Tapos medyo mahirapan ka huminga. Tanggapin mo yun. Yun ang dyan. Way ng katawan natin. Dapat tanggapin natin yun dahil yun ang ginawa natin Yun nga sabi ko sa inyo lagi na i-acknowledge isip na mababaw lang, maunawaan yun. Pero kung kasama mo siya ng isip na ay, baka ganito, baka ito na, diba? May halo ng takot, mas maniniwala ka dun. Kaya mas lalong lalabas yung mga takot mo. So, makukulong ka na naman dun sa cycle na yun. Pero dahil nga meron na tayong behavior, na naiisip na tumambay na dyan sa utak mo, na lagi na lang kapag every time na may maramdaman ka is automatic na may ire-react ka doon, yun. Kaya dapat natin baguhin dito is yung response, kung paano tayo mag-react. Kailangan natin mabago yun, sa tulong ng kaalaman, kasi ayan talaga, lagi ko naman sinasabi sa inyo, kapag kulang yung kaalaman nyo or wala kayong talaga, walang mangyayari. Kasi as long na hindi mo siya nauunawaan, hindi mo siya naiintindihan, tuloy-tuloy lang yun. Tuloy-tuloy lang na kaya doon na lumalabas yung tagal, Pero kung naiintindihan mo na siya, na kaunting paliwanag lang, nagigets mo na kaagad. May mga taong ganun Meron mang sobrang tagal na. Sabi nga ni Claire Wicks, yung sa kwento niya, yung sa niya, sa audiobook niya, 40 years na yung matanda. Sana nalaman niya na 40 years before, na hindi na siya naghirap ng ganun katagal, Tipin niyo yun. Ibig sabihin, wala talaga siyang source, wala siyang kaalaman, na tumagal siya ng ganun katagal, So kung kayo man ngayon na bago pa, nakakaramdam kayo ng mga kailangan maunawaan nyo na to, Kasi sa anxiety healing journey kasi may mga stages yan, Kung kayo man nagtatanong pa ngayon, tatanong kayo na about naramdaman nyo po ba yung ganito? Siyempre nandiyan ka pa sa wondering, parang ka pa nagkakalap ka pa ng mga kaalaman, So kailangan nyo ipunin nyo, yung ganung sa sarili nyo na lang, hindi man sa gaya ko na nag-share sa inyo, iba kasi yung ganito na mag-share ako sa inyo na hindi ko alam yung mga sinasabi ko, mahirap naman yun, di ba? So kailangan natin maunawaan yun, malaman natin na si Jay Montero is na yan nandyan na yan, nandyan na siya sa point na nasa recovery na or nalampasan niya na yung ganun mas okay yan, di ba? So kung kayo man nasa stage pa kayo ng mga kalituhan or nagkakalap pa talaga kayo ng kaalaman, tuloy-tuloy niyo lang kapatid, Kaya sabi ko sa inyo, mas maraming kaalaman, mas mabuti, Ayan ang makakatulong sa inyo. Yan the best dyan. So yun, lumalayo tayo, So ano bang kailangan natin, di ba? Yung let it go nga, na kaya siya lilipas yan, kakalma yan. Na hindi natin kailangan mag-isip ng kung ano, di ba? Hindi natin kailangan gumawa ng kung ano-ano sa isip natin, na posible mangyari ganyan-ganyan. Basta as long na naintindihan nyo na siya, ayan na yun kapatid, Nasa ka na, kumbaga, nasa stage ka na ng recovery, Kasi diyan mo yan papatunayan sa mismong katawan mo kapatid, Dahil yung mga sinasabi ko sa inyo, nang walang pagkontra, ba, naririnig nyo siya, nagkakaroon kayo ng kaalaman na hindi nyo siya kinokontra. Ay, bakit ganun? Bakit naman ganun, ba? Yun na yung pag-iisip mo kasi kinokontra mo na sinasabi o yung aral na gusto mo dapat na malaman, Kasi sa paraan ko na ganito, na magsasalita lang tapos i-absorb nyo lang, Kasi merong mga time na kukontrahin nyo, Ganyan naman talaga anxiety, Meron siyang sariling pagkontra, Base na rin sa pag-iisip mo, sa katawan mo, di ba? Sinasabi ko sa inyo is napakahalaga nito para maintindihan niyo yung nangyayari sa inyo sa katawan niyo. Especially dito sa dibdib. Kung tutuusin, isa lang to, yung hirap sa paghinga. Isa lang yan kapatid sa napakaraming simptomas ng anxiety, na concern ng iba, Kaya binigyan ko lang ng kaunting paliwanag itong hirap sa paghinga dahil base na rin sa mga nakakausap ko, na ito talagang concern nila, hirap sila sa paghinga,
May mga tao naman na hindi nila ano to eh, hindi nila alam to eh, no. Hindi naman sila kinakabahan, hindi naman sila ano, mas focus sila sa GERD or sa isip, no. May mga ganyan eh. Pero ito nga, pinopoint ko talaga dito is yung nag part 2 pa tayo dito. Isang simptomas lang, part 2 pa eh, no. So yun ang ano dyan. Kailangan natin maintindihan. Kaya nga dapat dinadahan-dahan eh, no. Kasi mas okay kung maintindihan nyo siya ng dahan-dahan, no. Although kahit itong pagpapaliwanag ko is napakahaba, no. Basta magkaroon lang kayo ng time para ma-absorb or maintindihan kung anong talaga nangyayari, no. So yun. Ang kailangan mo lang dito is pagkatiwalaan mo yung sarili mo, kapatid, no. Na kaya niya yan. Kaya niyang ipakalmahin yan sa natural way niya. Mismong katawan mo, no, kaya niyang pakalmahin yan. Hindi naman kaya mag-sustain niya na maghapon talaga na kabadong-kabado ka, sobrang sakit ng dibdib mo talaga na maghapon. Hindi naman ganoon eh, diba? Sabi ko sa inyo, adrenaline lang. No? May lumalabas lang talaga na ganoon na may naisip ka or may na-sense ka na something. No? Mag-ano lang siya. Tagal na siguro yung 5 minuto, mga ganyan, di ba? So, tiisin mo lang ganoon talaga hanggat hindi pa siya kumakalma, no? So, ang nangyayari kasi dahil nga doon sa behavior, no, nagtutuloy-tuloy siya, no? Pero kung maunawa mo na siya na, kabahan na naman ako, sumasakit na naman dibdib ko, gawin mo siya ng 5 minuto yung ganung paghinga, no? Yan, kakalma na yan, no? Kasi nga yung focus mo is nandoon na sa paghinga mo, no? Nawawala na siya. Nawawala na yung yung takot mo dun sa nangyayari sa katawan mo. Kasi meron nga tayong tinatawag na cycle, di ba? So, hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano na baka ganito, baka ganyan, di ba? Sa dibdib mo or sa hirap mo sa paghinga, no? Kayang-kaya niya i-handle yan, kapatid. Yan ang ano ng katawan natin, no? Yan ang kakayanan niya, no? Kasi na-build na siya nung baby pa tayo hanggang sa tumanda na tayo, di ba? Naging adult, di ba? Tuloy-tuloy pa rin naman yan, hindi naman siya tumihinto eh. So, ayun na talaga yung function. So, sabi nga ni Claire Wicks eh, kung binabantayan mo yung paghinga mo, paano kung natutulog ka? Hindi mo naman mababantayan yan. So, patunay lang yun na kayang-kaya niya, kaya ng katawan mo talaga na mag-pump, tumibok kahit tulog ka, kahit hindi mo siya bantayan. Kahit hindi mo isama yung pag-iisip mo dun sa paghinga mo, di ba? Hindi mo kailangang intindihin yun dahil yan ang trabaho niya, no? Yung pag-iisip lang kasi natin, ang ginagawa is binabantayan siya, no? Diba? Diba yung iba nga hindi na natutulog, binabantayan nila yung paghinga nila, no? Hindi ano yun, no? So alisin na natin sa pag-iisip natin yun, no? Na bantayan yung paghinga natin, no? Yung pananakit ng dibdib, no? Although natural naman yun, yung hirap sa paghinga or sa nagpapump talaga siya ng ano, no? So, hindi mo kailangan ng pag-iisip na malalim doon, no? Natural na yun. Kayang-kaya ng katawan mo yan, kapatid. So, sa science naman is yung puso kasi natin parang rubber yan. Alam mo yun? Kahit tumakbo ka, kayang-kaya niyan, kapatid, no? Pero na lang, o talaga may diferensya yung puso or may something na. Minsan, pag bumilis ka, may tumutusok, di ba? Siyempre, hinto ka. Yun ang way natin, no? Tumakbo ka, biglang may tumusok. Siyempre, ano pang gagawin natin, di ba? Titigil, tapos hihinga ng wala, tapos mamaya-maya wala na, di ba? So, yung mga nakakaranas niya, di ba? So, yun ang way niya. Yun yung paraan ng katawan natin, no? Ma-save tayo sa posibleng mangyari sa iyo, no? Pero wala yun, no? Kumbaga, ano lang yun, saglit lang. Medyo mabilis na yung tibok ng puso ko. Hinto ka muna, di ba? So, yun yung paraan niya, no? Ng katawan natin. So, kumbaga parang naka-design yun eh. Yung sa puso natin, no? Parang rubber yan. Kaya nga dapat, pag nag-exercise kayo, kailangan tumibok siya eh. Yung talaga mabilis na tibok nyo. Mas okay yun eh. Kasi mas nagpa-pump ng dugo yun eh. Mas okay yun. Mas mag-circulate ng maayos yung katawan. Pero yung iba kasi, di ba? Wala na halos ginagawa, no? Dahil nga sa depression or sa weakness, di ba? Yung mga talaga nangihina, nasa bahay na lang, nakahiga, nakaupo, puro cellphone, di ba? So, nandun na yung pag-aano ng katawan nila, no? Wala na silang ginagawa, no? May mga taong ganyan eh. Gaya ako dati, di ba? Nung mga unang araw, mga pangalawang araw, talagang kahiga lang talaga ako. Iniisip ko, ganito na lang ba ako lagi? Di ba? Ang ginawa ko nun, siyempre, dahil nga sa natuklasan ko na no? Sa
nag-exercise na ako, naglalakad-lakad, jogging, kung ano nung ginagawa para mapawisan ako, no. So yun. Hanggang sa yun, namayat namayat, no. Yun. So maganda sa pakiramdam kapag lagi ka nagaan. Kaya dapat pinapatibok nyo palagi yung puso nyo, no? Hindi man sa tibok na kaba, iba yun. Tibok na sa katawan nyo mismo nanggagaling, no? Sa pag-exercise nyo. Kasi napakaganda sa katawan yan, no? Yun, samahan nyo pa ng mga pagkain ng mga masustansya, di ba? Hindi man na kailangan paliwanag yan, kailangan mo talaga yan, no? Para maibalik ka sa dati mong, kung dati mang abuso ka sa katawan or pabaya ka, ngayon, kailangan mo ng gising-gising, di ba? Kailangan mo ng paganahin naman, no? So, yun. So, isa sa pinaka dyan is yung kaalaman mo, di ba? Yung kaalaman mo sa nangyayari sa'yo. Kasi yan ang magpapaano sa'yo. Labas sa'yo dyan, no? Sa sa nangyayari sa'yo, no? Bakit nangyayari yung hirap mo sa paghinga. Pag nalaman mo kung bakit nangyayari yun, is malilinawan ka na, no? Pero kung may source talaga na kung bakit nangyayari yun, or meron ka talagang sakit, siyempre, unahin natin yun. Kung may sakit ka sa puso, siyempre, kailangan mo ng gamot. Kailangan mong ipatingin siya, ipagamot mo muna, di ba? Para mas kumalma ka, mas malinawan ka doon. Diba? So, kung lagi mo binabantayan yung paghinga mo, or yung tibok ng puso mo, or sa hirap mo sa paghinga, anong susunod mong papansinin? Yung pagkurap ng mata mo. Di ba? Hindi mo naman pinapansin yan. Siyempre, kung yung kurap ng mata mo, isipin mo pa na kukurap ka, di ba? Gaya nung minsan, paglulunok ka ng laway, di ba? Hindi mo naman halos pinapansin yan. Kasi natural na ng katawan natin yan. Natural na way ng katawan natin para di ba? Yung mga ganyan, yung clearing throat, di ba? Lagi akong gumaganyan, di ba? Kasi nga, pero hindi ko na siya pinapansin. Kasi nga, natural way, ganun. Gaya ng pag nagsasalita ako, di ba? Minsan, mga ganyan ako, di ba? Para yung ko hindi sumabit, di ba? Kailangan ko muna siyang gano'n, tapos lunok, di ba? Yun na yung doon, yun yung parang way ng katawan natin na hindi naman natin pinapansin. Man dapat ipag-alala, no, kapatid. Nahirapan ka lang huminga, pero hindi ka mamamatay, kapatid. Hindi totoo yan. Kasi as long na normal ka naman, malusog, okay na okay ka, no? Hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan gumawa ng pag-iisip na kung ano-ano. Dahil wala yan talaga ang yan ang way ng katawan mo para i-survive or makasurvive ka or ilayo ka dun sa posibleng mangyari, no? Kasi pinapakaba ka, no? Nangyayari kasi is parang nagiging aware ka, no? Nagiging symptoms focus ka, no? Doon ka nagpo-focus ka agad sa sa dibdib mo, no? Nahihirapan ka huminga. Tapos yung mga natutunan mo, biglang nababaliwala siya, no? Nawawala yung mga aral na natututunan mo, no? Bigla na lang wala na. Doon ka na magpo-focus, magpapanik ka na, di ba? So, yun na yung lumalabas yung takot mo, no? Yung takot mo sa posibleng mangyari na ikaw na yung gumagawa. So, sana, sa paulit-ulit kong sinasabi ito, no? Sana maintindihan nyo yun, no? Kaya dapat nung kayong kaalaman dito sa nangyayari, no? Yan ang napakalaga niyang, kapatid. Although, sa pagpapaliwanag ko naman is, ito ay base sa aking karanasan, no? Tsaka sa mga na-research ko about sa hirap sa paghinga, no? Yung about sa GERD, di ba? Minsan nakit yung dibdib mo, no? Tapos bibilis yung tibok ng puso, no? Yun. So, kailangan natin solusyonan yung GERD, yung acid, di ba? Kailangan natin, gamutin, no? Kasi, as long na may GERD ka or talagang mahilig ka talaga sa mga, wala kang binabago sa katawan or sa mga kinakain mo, di ba? Tuloy-tuloy lang yan. Tapos yung dibdib mo, sasabay pa siya, di ba? So, kapag sumakit yung dibdib mo or may naramdaman ka naman kakaiba sa katawan mo, no? Sasamahan niya ng pag-iisip mo ng takot, bibilis na naman yung tibok ng puso mo. Tapos yun, iikot lang ng iikot yun, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan, sana maintindihan. So, isa pang katotohanan is nakadesign talaga yan, kapatid, no? Nakadesign yung katawan natin para gaya sa panunaw, no? Tumutunaw ng pagkain. Kapag nagpapawis ka, di ba? Nagre-release ka ng pawis, di ba? May mga paliwanag talaga yan, no? Luha, laway, dumi, ihi, di ba? Yan yung way ng katawan natin para makapag-release, no? Kasi nga meron siyang rhythm, no? Merong rhythm talaga ang katawan natin na hindi natin kailangan kontrolin, no? Kasi nga dahil nga sa pag-iisip mo is kinokontrol mo na siya, no? Yung pawis mo naman, di mo naman makokontrol yan, eh. Ang gagawin mo lang
Kung lalabas siya, punas. So, di ba? Kung lalabas siya, lalabas talaga. Kaya ko, no? Basang-basa na tong pamunan. Di ba? Hindi mo kailangan kontrolin yan, no? Kung lalabas siya, talagang mainit, o talagang pinapawisan ka, papawisan ka talaga, no? Gaya rin sa dibdib, no? Kung talagang titibok siya, titibok talaga siya. O kung hirapan ka huminga, di hirapan ka huminga, okay lang yun. Mamaya kakalma na yan. Kaya nung pagpapawis ko, mamaya wala na naman yan. Magiging okay na naman ako, di ba? So, kailangan lang natin maunawaan yun. Pero kung sasamahan mo ng pag-iisip na, bakit ako pawis na pawis? Ala, baka ano na to, may problema na ako sa, di ba? Hindi na yun, hindi nakasama yun kapatid. Yung iniisip mo na ganyan, is hindi na valid yan, no? Kumbaga, labas na yan. Ikaw na ang gumagawa niyan. Yan yung sinasabi ni Clairwix na second peer. So, sabi nga ni Clairwix, ramdamin mo. Kung ano yung nararamdaman mo, okay lang yan. Let it be. Or let time pass. Yung sinasabi niya nga, di ba? Kung mangyari, mangyari. Kung hindi, hindi. Di ba? Pero malabo talaga mangyari yan. Kasi ikaw na yung nag-iisip. Wala naman tayong superpowers para mangyayari to eh. Baga, gagawin natin, sige, mangyayari to. Di ba? Hindi ganun eh. Wala tayong kapangyarihan para gawin yun. So, kung ano man yung iniisip mo is, ikaw na lang ang gumagawa niya. No? Basta may patunay ka na. Wala talagang ano yung dibdib ko. Walang problema. Hindi ko kailangan mag-isip ng kung ano-ano. Ayan ang the best dun, kapatid. So, ang kailangan lang natin is maibalik, no? Maibalik sa rhythm yung ating katawan, no? Sa ritmo, tempo ng katawan natin, no? Kasi as long na ginagamitan mo siya ng isip, parang may pag-control na, parang ikaw na yung umahawak sa katawan mo mismo, gamit yung isip mo, parang kino-control mo siya, magtutuloy-tuloy lang yan. Lalo siyang magagalit, di ba? Kasi nga, hinahawakan mo siya sa leg, parang ganun nangyari. Na hindi siya makahinga. Di ba? Sana mag-gets yung point ko, no? So, yun lang mga kapatid, no? Sana may nag-guess kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Napakahaba. Itong vlog ko, no? Pinuputol-putol ko lang, no? Dahil ganito ako mag-vlog, wala tayong magagawa. Ano ba yan? Hindi ko kailangan yung, parang masyadong detail, no? Parang ang halaga dito is meron kayong panahon, no, para maintindihan. Mangyayari dyan is magkaroon lang kayo ng idea, no? Bumukas lang yung isip nyo sa nangyayari talaga sa inyo, no? Gaya sa hirap sa paghinga, no? Pero huwag nyo intindihin yan. Kayang-kaya ng katawan nyo, kapatid. So yan, maraming salamat. Adios.